Isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa kawan ng Panginoon. Tayo nagagalak sapagkat muli magkakasama tayo para sambahin ang ating punong pastol, ang ating Panginoon na siyang sa atin ay nagmahal, sa atin ay nagligtas, at ngayon marapat lamang na tayo makinig sa kanyang mga mensahe sapagkat ito ang araw na itinakda ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mga salita. Ating pong pag-aaralan ngayon ay hinango natin sa dalawang talata na galing sa Epeso at galing sa Isaiah. Yamang tayo ay ang mundo ay inaalala ang kaarawan o ang araw ng mga nanay, kaya tayo ngayon ay ang ating paksa ay may kinalaman sa tinatawag nating Mother's Day, isang parangal para sa ating mga magulang. Kaya pinamagatang ko ito ang parangal sa ating ina. Kaya dito, buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng Epeso, kabanata 6, talatang 1 hanggang 3. Ganito ang sinasabi: mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ganon din sa Isaiah 49, mula verse 14 hanggang 16, ganito naman ang pagkakasabi. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Kalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang isang sariling anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sa muling pagkakataon na sa iyong salita ay muli mo kaming tuturuan. Sa iyong salita, muling gagalaw ang Espiritu Santo upang kami ay hipuin, upang kami ay kilusin tungo sa isang matuwid at magandang pamumuhay. Naniniwala kami, Panginoon, lahat ng bagay ay iyong kaloob, lahat ng bagay ay iyong pinapangyari, sapagkat lahat ng ito'y may layunin at may gagampanan para sa amin. Kaya sa oras na ito, kami po'y nagpapasakop sa Espiritu Santo, pangunahan mo ang iyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong salita. Pangunahan mo ang mga tagapakinig upang ang Banal Espiritu ang siyang magbukas ng pangunawa, pandinig, at higit sa lahat, pananampalatayang tatanggap upang ito'y aming may pamuhay. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin pinapasakop ang lahat ng ito. Pinagkakatiwala sa iyo lahat ng kakayahan at kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito sa ating binasa, isang kalagayan na tumutungkol sa isang ina na kung saan ay makita natin mula pa lang sa paglikha ng mundo, kasama na ito hanggang sa mga darating na may eksena, hindi nawawala ang konsepto ng isang pamilya. Sa isang pamilya na nilikha ng Diyos, makita natin, merong pagkakaiba-iba ng gampanin. Maging ang lolo't lola, merong gampanin na itinatakda ang bawat isa, lalo na sa iba't ibang kultura. Merong iba't ibang kultura na merong pagkakaiba sa iba't ibang bansa. Pero isa ang dahilan, isa ang layunin na lahat ay may ginagampanan sa kanyang sambayanan. Magkakaiba rin yung kanilang ranking, yung kanilang kalagayan. Kita natin, mas mataas ang tatay kaysa sa nanay, mas mataas ang mga at susunod yung ate o kuya kung yung panganay hanggang sa pinakabunso, no? At ganoon din yung paggalang sa mga tito, sa tita, maging sa lolo't lola, hanggang sa susunod, tuloy-tuloy na mga kamag-anak, hindi ginawa ng Diyos na pantay-pantay, sapagkat merong inihanda ang Diyos na paglalagay ng pagkakataon na dapat may mamumuno at merong nagpapasakop. At yan ay bahagi ng disenyo ng Panginoon. Kasama yan sa ginakda ng Panginoon.
Dito sa ating binasa, una nakita natin ay bahagi ng kautusan ng Diyos na ipinagutos ng Panginoon. At sinabi sa New Testament yung bahagi ng kautusan patungkol sa paggalang sa ating mga magulang, na igalang ang iyong ama at ina. Bagamat ang ating pagtutuunan ng pansin sa ngayon ay yung patungkol sa nanay, no? Pero hindi nating sinasabi na hindi dapat parangalan ang isang ama. Dito, kita natin mula sa kutusan, iniutos na igalang, at ito'y may kasamang pangako na ang iyong buhay ay hahaba. At ganun din, makita rin natin dun sa isang pagpapaliwanag ng Diyos sa Israel, kasi nung panahon nito, isakop sila ng Babylonia sa panahon ng ika-anim na century na BC, na kung saan nasakop sila ng Babylonia, pero naalala pa nila ang pangako ng Panginoon, pero dumating yung panahon na parang nagdududa na sila na baka nakalimutan sila ng Diyos, nakalimutan na sila na piniling bayan ng Diyos, o baka itinakwil na sila. At ito yung sagot sa ating binasa. Ito yung sagot ng Panginoon sa kanyang bayan, na ang sabi daw ng tao ay nakalimutan na tayo. Sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Dito, ginamit niya ang isang metaphor patungkol sa nanay, sa isang ina, upang ipahayag ang dakilang intention or dakilang hangarin at layunin ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Alam niyo, ang metaphor, lagi kong inuulit, ginagamit ito ng Panginoon para ipaliwanag ang isang layunin na gusto niyang iparating sa atin, pero hindi sa kanyang paraan, kundi gumagamit siya ng mga bagay na pamilyar sa atin para mas maintindihan natin yung konsepto. Maalala natin, malaman natin ano yung dahilan, ano yung pupuntahan, paano siyang gagalaw at paano siyang kikilos, paano mangyayari yun. Ginagamit niya yung naiintindihan na natin. Kaya nandiyan ang metaphor, anecdote, nandiyan ang parable. Lahat ng yan ay paraan ng Diyos para makicommunicate. Tayo, ang ating iglesia, ay ang kawan ng Panginoon, na siyang pinakamaraming metaphor na makikita natin, na ginamit ng Diyos. Sa dami ng metaphor, ang kawan ng Panginoon ang makita natin mula sa Old Testament hanggang New Testament, na siyang nagpapahayag ng dakilang pagsama ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng tipanan. Ito naman, ipinakita ng Diyos yung salita niya, na yung sagot niya doon sa verse 14, na hindi ko kayo nalimutan. Kasi sinabi rin ng Diyos na sila'y maalipin dahil sa kanilang pagsungay, sasakupin sila ng ibang bansa. Pero binanggit din ng Diyos sa kanyang pangako na darating ang panahon na ililigtas ko kayo, ibabalik ko kayo. At yung pangako na yun yung gustong idiin ng Diyos na sa Israel, na hindi ko kayo nakalimutan. Para may paliwanag yun sa bayan ng Israel na siyang nasakop sa babang panahon, pinahirapan, na nandun sila sa ibang bansa, sa ibang bayan, na kung saan wala sila sa kanilang lugar. Kasi ang Babylonia, ang style kasi uh, uh, ng Babylonia ay dinadala sila sa lugar na hindi nila bayan, at sinasakop ng kanilang bayan, pinamumunuan ng kanyang mga tauhan. Na siyang baliktad sa Assyrian, na kung saan ay binabalik sila sa kanilang bayan, ginagawa silang tagapamahala doon kasi doon sila sanay. Pero dito ay sa Medo-Persia pala. Dito makita natin na ang paggamit niya ng ilustrasyon sa pagiging ina ay pagpapatunay na gusto niyang maintindihan ng tao na merong relasyon ang ina at ang anak, na kailanman ay hindi malilimutan ng ina yung kanyang anak, sapagkat ito'y nang galing sa kanya. Ito'y kanyang tunay na anak. Kaya malabo na makalimutan niya o pabayaan niya, kundi yung buong malasakit niya ay naroon. Bagamat sa lahat ng metaphor ng Panginoon o parable ng Panginoon, meron siyang sinasabi sa dulo na
ginamit niya lang yung mga bagay na meron tayo at naiintindihan natin, pero gusto niyang sabihin sa dulo, sa lahat ng ginamit kong yun, mas higit pa yung gagawin ko doon. Kaya doon sa dulo, meron na naman na kung meron man na ina na makalimot kahit sandali, ay makalimot sa kanyang anak, sabi niya, ako, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Idiniin niya lalo na dalawang bagay na kung meron mang ina makalimot, kasi ginamit niya yung metaphor ng ina, sabi niya, ako hindi ko kayo malilimutan. Diniin niya pa na kahit sandali, kahit maikling panahon, hindi ko kayo malilimutan. Kaya doon makita natin yung paggamit ng Diyos ng metaphor ng pagiging ina ay gustong ipahayag. Hindi natin pag-uusapan yung bagay na kung sino ang kung bakit itataas ang ina at hindi ang ama. Hindi natin pag-uusapan yun. Ang punto, ginamit ng Diyos yung pagmamahal ng isang ina kasi nakikita niya na ito ay dakila. Ito ay wagas. Maaaring hindi mo mahalin ang ibang tao kasi hindi mo yun anak, pero pag anak mo, tiyo'y aangkinin, iyong mamahalin. Kaya dito, pagkita natin mula sa kutusan, mula sa isang metaphor, pinaliwanag niya na napakalaga ang pagmamahal ng isang ina na dapat lamang na ito'y parangalan, dapat lamang na ito'y bigyan ng kaukulang pagtingin, no? Sa kadalasan, kadalasan ng totoong gampanin ng ina ay kakaiba sa gampanin ng ama. Sinasabi nating mothering, lalo na sa Western country, ito'y ginagampanan ng 0 to 17 years old lang. Kasi pag nag-18 years old yung bata, ito yung time ng maturity niya, hindi na dapat siya nakadepende sa kanyang magulang. Kaya ang may function ngayon yung fathering. Ibig sabihin mentoring na lang. Parang magkaibigan kayo, harang coach, at ikaw na lang ang nagme-mentor sa kanya. Ganon. Pero sa Pilipinas, minsan, parang nag-extend yung ganong panahon. At dito, ang motherhood ay, makita natin dito ay ilang beses ginamit ng Panginoon, maging sa Isaiah 66 verse 13. Nung ipapaliwanag niya na i-comfort niya ang Israel, ginamit niya na naman ang isang ina. At maging yung pagpapaliwanag niya tungkol sa iba't ibang uh, kalagayan ng mga Bible characters, no? Kita natin doon yung kalagayan ni Hagar nung mamamatay na si Ismael, hindi niya magawang makita yung kanyang paghihirap. Makita rin natin doon yung iba pang mga eksena, yung nanay ni Moses, si Jochebed, nung alam niya na pagsilang ng anak niya ay biglang lalaki, alam niya ito'y papatayin, dapat may report at ito'y papatayin, pero agad niya itong itinago na kahit nakataya ang buhay ng kanyang buong samayan, hindi niya kayang ibigay yung kanyang anak para patayin. Itinago niya to at pinaghirapan, naghirap sila. Isipin niyo, kung yung batay nasa ilog, nagpapalitan sila sa pagbabantay dito na pero nung lumalaki na yung bata, di na pwedeng malipot na, kaya gumawa sila ng paraan. Pero yung paghihirap na hayaan mo yung anak mo nandun sa ilog nakatira, samantalang kayo'y nasa bahay, paano ka makakatulog dun sa bahay mo kung ganun? At dito, makita natin maging ang Bible hindi nagkulang sa pagpapaliwanag nung nararamdaman ng isang ina sa kanyang anak. Kaya ngayong Mother's Day, ating binabati ang mga magulang na babae at ating pinararangalan, pinapasalamatan ang kanilang kalagayan sa buhay, ang kanilang ginawang gampanin, no? Yung pagiging mothering, no? Ayun ay isang pambihirang bagay. Bagamat makita natin nilagay ang babae na mas mababa, pero minsan mararanasan ng lalaki paano maging nanay, napakahirap. Hindi ganun kadali. Na parang akala mo lang madali, pero pag ginawa mo na, nakakalito, nakakataranta. Paano ginagawa ng sabay-sabay yung mga bagay na yun? At ito'y utang natin sa ating mga magulang, paano tayong pinalaki. Okay, merong, makita natin, nagsimula ang
ang gampanin ng babae dun sa Garden of Eden. Nung magkasala ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakasala ni Eva at sumunod si Adan, ito'y nagdulot ng isang kaparusahan. Kaparusahan sa babae na kung saan ay ito ay uh, magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Hindi na sila pantay. Na yung babae ay maghihirap sa kanyang panganganak. At lahat, yung mga bagay na to, isa sa mga ating pag-aaralan isa-isa. Na ito'y tinalaga ng Diyos, hindi para, una, ito'y parusa para sa mga babae, pero ito'y naging gampanin na kung titingnan natin ngayon ay nagdudulot ng kasiyahan din. Ganon kagaling ang Panginoon, bagamat nagbigay siya ng kaparusahan para sa pagkakamali ng tao, meron siyang restoration. Meron nga siyang binanggit sa Lamentation na God restore your wasted years. God will restore your wasted years. Na kahit nagkamali tayo, nagkulang tayo, may pagkakataon pa rin para ibalik ng Diyos yung mga sirang panahon, sirang pagkakataon na para sa atin at kaya niyang pagandahin muli yung buhay natin. At ito yung nakikita natin na pag-aaralan natin. Paano ang parusa na binigay sa babae ay naging pagpapala rin para sa kanila at naging dahilan para tayong mga sangkatauhan ay makinabang sa ganung klase ng parusa na binigay sa mga babae. Una, pakita natin dito yung kilalanin ang kanilang paghihirap. Kasi sabi doon, babae, maghihirap ka. Doon sa paghihirap na yon, bakit kailangan parangalan ang ating mga magulang na babae? Bakit kailangan parangalan ang ating mga nanay, ang ating mga asawa? Kasi malaki ang hirap na kinalang ginagampanan. Kaya yung paghihirap na yon ay nagagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa kanyang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanyang mga anak. At yun ang unang basihan na katangian ng isang nanay na siya'y naghihirap para sa kasiyahan ng kanyang mga magulang. Una, kita natin kung isa-isay natin mula sa simula yung kanyang paghirap, ito'y nagsimula sa kanyang paglilihi. Nung siya'y magbuntis, siya'y naglihi, 3 buwan hanggang 4 na buwan na paghihirap ang dinadanas sa babae. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararanasan. Naririnig yung kung paano itong nangangasim, nasusuka, yung nausea, yung iba't ibang paraan na lumilikot sa kanyang katawan upang siya'y pahirapan, upang siya'y mahirapan doon sa ganung kalagayan. Pero ito'y, kung alam ng mga babae na ito'y mararanasan niya at ayaw niya nito, hindi na siya mag-aasawa. Pero walang babae ang ayaw mag-asawa kasi alam niya ang bunga nito ay magiging isang pamilya na siyang balang araw ay magiging ganap na kasiyahan. Kaya payag sila sa paghihirap na to. Pumayag sila na dadanas sa bagay na to. Tunayan, maging sa kalagayan ng lalaki at babae, ako lang madalas pag nakikita ko yung proseso ng gawain ng babae, lahat ng papasalamat ko ba't ako naging lalaki. Kasi lalo na sa karakter ko na parang lagi nagmamadali, simple. Tapos makita ko yung parang ang daming proseso bago makapag-BS, tapos nandiyan pa yung regular na menstruation. Regular, lalo na kapag merong yung tinatawag nating paghihirap dun sa menstruation, no? Makita natin yung lahat ng hirap na yun ay part ng kanilang calling, ng kanilang yung ordained na nagagampanin sa kanilang buhay. Dito makita natin, lalo na pag sila nagsimulang magka-baby at magkaroon ng paglilihi, ayun na, lalong-lalo na sa panahon na siya ay darating na sa panganganak na binabanggit ng Biblia kung gaano kahirap, kung gaano nakalagay yung kanilang buhay, kabilang paa dun sa hukay, at kung paano ito ay nanganganib para sa kamatayan. At dito, makita natin na maraming eksena sa Bible na halimbawa si Rachel na namatay pagkatapos niya ipanganak si Benjamin, no? Na naghirap. Makita rin natin yung malala natin si Jabez, yung magulang ni Jabez
Kaya tinawag siyang Jabez kasi dahil doon sa kanyang pangalan pa lang ay nagtatatak ng ito'y sobrang kahirapan. Ito'y sobrang pagdadalamhati, no? Pero bahagi ito ng kanilang kalagayan. Kaya yung yung kanilang paghihirap na yun ay naging bahagi ng kanilang buhay. Pero ito yung maganda. Sinabi rin ng Biblia na kapag ang isang babae, ginamit niya dun sa propesiya niya patungkol sa kanyang pagbabalik na parang itong babaeng nanganganak, no? Na ginamit niya na yung paghihirap ng isang babae. Pero binanggit niya rin na kapag ang hindi maikumpara dun sa ibubunga ng pagsilang, no? Lahat ng hirap na iyong dinanas ay biglang mapapawi kapag ito'y dumating na nakita niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanya. Ito'y makakalimutan niya yung lahat ng hirap na dinanas niya. Kaya ito yung tinatawag ko na katungkulan na itinakda pero nagdadala ng kasiyahan. Kahirapan na itinakda pero kung hindi ito dadanasin, walang darating na ganap na kasiyahan. Kaya ito yung unang dapat parangalan ng ating mga magulang na babae sapagkat hindi biro yung kanilang trabaho ito. Hindi biro yung kalagayan ito. Maraming paghihirap, maraming sitwasyon, at maging yung kanilang kalusugan, emosyon. Yung pag nagbubuntis sila, parang nakakulong na sila, nagkakaroon sila ng yung pagpapalit ng kanilang mga hormones, na nararanasan nila yung sobrang kalungkutan, nadi-depress sila, no? Maraming bawal. Hindi katulad, kaya nga yung maternity leave, no? Kaya lang naglagay din ng paternity leave na kung saan para alalayan ng kanyang asawa, yung kanyang asawang babae, sana kung ganun lagi, no? Na pag may paternity leave, talagang nakatuon dun sa asawang babae, no? Hindi lang dahil sa merong tatanggapin na biyaya o blessing na pera, ah yun yung magandang purpose para inaalalayan mo yung paghihirap ng asawang babae. Okay, pangalawang bagay, tayo nagpapasalamat sa kanila. Kaya sa mga magulang, sa mga asawa, pwedeng sa pagkakataong ito, pasalamatan natin sa mga hirap na dinanas na to, sa mga hirap na ginaganas nila, isang pambihirang pagmamahal ang kanilang binibigay, pinaparanas sa atin na ang kapalit nito ay kalungkutan, kahirapan, pero may dalang kasiyahan para sa kanya. Baalang araw, para sa buong sambayanan. Pangalawa, ay yung kilalanin ang kanilang pagpapasakop. Ito na naman ay itinakda ng Diyos. Bagamat hindi ganun kadali ang pagpapasakop. Kung ang Diyos na perpekto, ang Diyos na kapangyarihan, ang Diyos na provider, ang Diyos na kakalam ng lahat ng bagay, hindi mahirap magpasakop. Bagamat minsan mahirap kasi hindi mo siya nakikita. Pero kapag yung sa tao, hindi ganun lagi. Lalo na mas magaling yung babae kaysa sa lalaki. Lalo na kapag sa sitwasyon na parang mas dominante yung babae kaysa sa lalaki, mahirap magpasakop. Pero ito'y utos ng Panginoon. Ng babae dapat magpasakop. Hindi ito usapan ng isang lahi lang o isang kultura kasi sa Bible mayroong binabanggit na na hindi lahat ng ginagawa doon i-apply natin kasi mayroong pagkakataon na ito'y kultura lang nila. Kagaya ng paghuhugas ng paa, hindi natin ina-apply yun. Kasi kultura yun ng Israel. Kultura yun sa panahon nila at maging sa kanilang kinalakihan. Pero dito, hindi kultura yung pagpapasakop. Ito'y utos sa lahat ng pamilya, sa lahat ng mag-asawa. Ito'y binanggit sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Ito'y binanggit maging sa Genesis chapter 3 verse 16, maging sa Colossus 3:18 at ganoon din sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24 na mga babae, magpasakop kayo, submit your husband. At ito'y kanilang gampanin sapagkat ito'y tinakda
ng Panginoon. Bagamat ito'y nagsimula sa parusa, pero ito'y naging calling. Ang pagpapasakop ay isang calling, isang gampanin na dapat nating sundan, gawin kasi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Nagiging paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya may binanggit si Pablo, nakasunod, alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin, kung hindi natin kaya magpasakop sa ating asawa dahil mas marunong tayo o mas magaling tayo o mas kumikita tayo or anumang sitwasyon, sabi ng Bible, gawin mo para sa Kanya. Gawin mo para sa Diyos. Kailangan pa rin nating magpasakop. At ito ang isa sa mabigat kalagayan ng isang babae. Kasi kailangan niyang magpasakop. Tunayan, sa sitwasyon ng babae at lalaki, ang isa pang nagpahirap sa babae, pagiging emotional. Kasi sa babae, yung mga bagay na salita, minsan walang meaning sa lalaki, pero taklesa kasi yung lalaki kasi hindi siya emotional, so nasasaktan yung babae. Nasasaktan. Kaya yung pagpapasakop ay isang nagbibigay ng self-pity sa kanila kapag nagkakaroon ng away. Madalas iniisip ng babae na sa kabila ng ginawa ko to, araw-araw ginagawa ko to para sa kanya, magkatapos ganito. Yun yung nagpa-flashback kapag may conflict, yung lahat ng kanyang pagpapasakop na ginawa. Parang isinusumbat ng kanyang sarili na ba hindi ka deserving, hindi mo deserve na ginaganyan. Hindi ka deserve na dapat tinatanggap mo yan. Hindi ka dapat nakakaranas ng ganyan kasi ito yung ginawa mo para sa kanya. At yan yung isa na nagpapaiyak sa mga nanay, no? Lalo na sa mga bata, no? Kaya dapat yung pagpapasakop ay dapat gampanin upang yung flow ng pamilya ay maging maayos at maging maganda, no? Hindi siya madali, pero karapat dapat gawin. Kasi ito'y tinakda ng Panginoon. At doon pa lang magkakaroon ng tamang order yung pamilya kasi ito'y itinakda ng ating Panginoon. Kasi kung ano yung tinakda ng Panginoon, yun yung the best. Pangatlo, dito naman, bago yun pala, makita rin natin si Sarah. Si Sarah ay dominante. Pero sabi ng Hebreo, siya'y nagpasakop kay Abraham. Tinawag niya si Abraham na kanyang Panginoon. No? Maging sa kalagayan ng inoffer si Isaac, imposibleng hindi yun nalaman ni Sarah. Pero kung sa babae ang pag-uusapan na iandog mong yung anak, dahil sa pagiging emotional, hindi ito mapipigil. Hindi ito mahira, hindi ito madali. Ito ang napakahirap na bagay. Pero kay Abraham na hindi emotional kasi lalaki at dahil sa kanyang taas ng pagkilala sa Diyos, alam niya na may paraan ng Diyos, hindi nagkakamali ng Diyos. Kaya madali niya itong ginawa. No? Kaya yun yung isa na dapat nating tingnan na hirap ng isang babae. Una, makita natin yung kanilang paghihirap. Pangalawa, yung kanilang pagpapasakop. No? Doon sa nakita natin kung bakit yun yung text na ginamit natin. Kasi, sabi ng Biblia, dapat silang parangalan. Kasi sa kautusan, yun ay isinama sa utos na dapat i-recognize, parangalan. Kasi, sabi sa Biblia, dapat silang magpasakop sa kanilang mga sa kanilang mga asawa. Dapat silang maging modelo. Marami pang kautusan sa Biblia. Tapos pinakita natin kung paano ni-recognize ng Diyos ang isang nanay pagdating sa kanyang uh, pag pagiging magulang, no? Kaya yung pagpapasakop na yon ay nag-flow yun hanggang sa kanyang mga anak. Maraming bata mas loyal sa kanilang nanay kaysa sa kanilang tatay. Kasi ang tatay dominante, madalas ang tatay ang mamalo, madalas ang tatay ang kontrabida, madalas ang tatay ang hindi nakakaunawa. Yun yung konsepto. Pero hindi ko sinasabing lahat. Ha? May magkakataon na hindi naman ganun. Yung pangatlong bagay, kilalanin ang kanilang pagdaramdam na emosyonal.
Ito, iba to sa paghihirap na tinutukoy natin kanina. Ito yung pagdaramdam sa emosyonal. Ito yung emosyonal na pagdurusa. Sabi ko nga kanina, ang babae ay 90% emotional, ang lalaki 10% lang. Kaya yung sigawan, nag-away kayo, sa babae hindi ganun kadali yon, sa lalaki madali yon. Minsan, nanonood kami ni Mrs. ng volleyball, kita ko paano nag, nag aaway-away kahit sa salita o sa tingin lang yung mga players ng volleyball. Kinumpara ko ngayon sa basketball. Sabi ko, ang basketball, kahit nagkasikuan yan, kahit nagkapinayan yan, kahit nagsuntukan pa yan, pagkatapos ng suntukan, ayos na yan. Nag-uusap pa rin yan, nagkakakita pa rin yan. Pero sa babae, pag nagkasakitan, alam mo, parang ang tagal na hindi mawawala. Parang nakatatak na. Kasi dahil nga sa pagiging emosyonal, hindi ganun kadali para sa kanila yung mga problemang ganun. Dinidibdib nila, dinaramdam nila. Kasi sabi ng Bible, sila yung weaker vessel. Sila yung kailangan na dapat suportahan. Kasi yung emosyon nila ay mataas, yung kanilang kalagayan. Ngayon, magbigay ako ng ilang emotional suffering na binanggit ng Bible. Si Rahab, na siyang nakita niya paano naghihirap yung kanyang anak hanggang sa mamamatay na dahil walang tubig, dahil pinalaya sila ni Sarah. Makita natin, inilayo niya yung bata. Inilayo niya yung bata kasi hindi niya kayang mamatay. Dumalangin siya sa Diyos. Pero tinugon siya ng Diyos. No? Makita rin natin dito si Bathsheba, yung kanilang anak sa pagkakasala. Pinanalangin ni David ng 3 beses para ito'y mabuhay, pero hindi pinaintulot. At sabi ng Biblia, lubos na nagdalamhati si Bathsheba. No? At ganun din, yung kanyang naramdaman nung nakita niya na parang gustong kunin ni Adonia ang pagiging hari. Kumapit siya kay David, sabi niya, mahal na hari, di ba pinangako mo na si Solomon ang susunod sa iyo? Andun siya para ilaban yung kapakanan ng kanyang anak, yung nararapat para sa kanyang anak, no? At maging din nakita rin natin sa Mateo 19, kung di ako nagkakamali, yung Syrophoenician woman na siyang inaalihan ng masamang espiritu ng kanyang anak. Hindi niya madala kasi siya babae, kaya siya pumunta kay Jesus at nakikiusap. Sa dalagilay niya ng malaking pananampalataya, isa siya sa mga hinangaan ng Panginoong Jesus. Pero yun ay para sa kanyang anak. Nagpumilit siya, bagamat pinalaya siya ng mga alagad, hindi siya sinagot ni Jesus. Nung sinagot siya, ay ni-reject siya. 2 beses na rejection ang binanggit ni Jesus. Tapos nakipagpilitan siya hanggang sa logic niya, sa ginamit ni Jesus na paliwanag sa kanya. Yun din ang ginamit niya na sabi niya, Panginoon, hindi ko kailangan yung lahat ng blessings para ibigay mo sa akin. Pero may naluluno, nahuhulog, namumo, or maliit na pagkain mula sa mesa ng mga anak, yun na lang ang ibigay mo sa akin. At natitiyak ko, gagaling mo aking anak. Kaya, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi na kailangan ni Jesus pumunta doon. Sabi ni Jesus, ngayon din, magaling na ang iyong anak. Kaya umuwi ka na, pinagaling ko na ang iyong anak. At yun yung makita natin, yung kanyang emosyon, yung kanyang nararamdaman na sakit, na nakikita niya yung kanyang anak na naghihirap, pinahirapan ng demonyo. Hindi niya yung hirap na dinadanas ng isang magulang, yung isang nanay. Ilan yung nanay dito, makita natin nung magkasakit yung iyong anak, ang prayer mo, Lord, ako na lang sanang magkasakit, wag na yung anak ko. May mga pagkakataon, hindi madali sa nanay yung hirap na to. Yun nga lang sa school, makita natin, mas hindi nakuha yung rank na para sa kanya. Pakiramdam mo, dinaya siya ng teacher, ay talagang lulusob yung magulang. Talagang ipagtatanggol yung kanilang anak, no? Kadalasan gumagawa ng babae, hindi lalaki, no? Kasi dahil yun sa kanilang disenyo. Hindi ko sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko, yun talaga ang nature ng isang nanay,
no? Karapatan ng nanay yun. Dapat niyang gawin yun. Dapat niyang isabuhay yun. Kaya dito ay makita natin maging sa kanilang araw-araw na gawain, nagdudulot din to ng pagdaramdam, yung kanilang pagod, yung kanilang pagsasakripisyo. Minsan, bagamat ginagawa nitong maluwag sa kanilang puso, subalit ito'y nagdadala ng kahirapan, nagdadala ng kalungkutan minsan, lalo na pag nararamdaman niya na napapabayaan siya, na hindi siya naasikaso, yun yung kanilang nararanasan. Makita pa natin dito na ang nanay, ang siyang parang nakakulong sa loob ng bahay. Ang tatay, nagtatrabaho, lumalabas, pero yung nanay nasa loob ng bahay, na parang napakahirap para sa kanila. So, yung nagbuntis sila, yung tatay pwede pumunta kahit saan. Minsan may picnic, yung company, o sige, punta ka ng picnic, pero yung asawa hindi mo masama kasi buntis. Doon lang siya sa bahay. No? O kaya may baby, yung tatay pwedeng umikot-ikot, lumabas, pero yung nanay, hindi pwede, yan, doon siya sa baby. Hanggat maliit yung bata, hindi siya makalabas ng bahay. Lahat yun may dalang paghihirap na emosyon. Bagamat hindi ko sinasabi nagre-reklamo sila. Hindi kasiyahan nila yun. Pero pag titingnan mo yung pribileyo sa babae at lalaki, yung nanay, ang calling niya yun, yung paghihirap na yun, isa yun sa gampanin niya sa buhay, no? At maging sa kalungkutan para sa kapakanan ng pamilya. Yung mga binanggit ko sa inyo, yung sa eskwelahan, minsan yung asawang lalaki, halimbawa sa part ko, minsan may mga issue sa akin, may mga nagalit sa akin, kaya may mga conflict ako. Pag nalaman niya ng misis ko, mas nagdaramdam siya kaysa sa akin. Kasi yun yung nature ng babae. Kaya may mga pagkataon na iniisip ko muna kung sasabihin ko hindi. Kasi ayokong masasaktan siya. O minsan sasabihin ko na lang, late na, para malaman niya, pero hindi na siya masasaktan kasi tapos na. Kasi yun talaga ang kalagayan ng mga nanay, no? Sila yung nahihirapan. Pag nabalita niyang may nangyari sa anak niya dun sa school, siya yung nanggigigil, siya yung naiinis. Kapag nakita niya naman yung anak niya yung nagtagumpay, siya naman yung masarap. Ang sarap-sarap ng pakiramdam, tuwang-tuwa, halos di makatulog. Kasi yung emosyon nga, napakataas ng emosyon ng isang magulang. Nawa, naintindihan niyo po ko, pero hindi ko sinasabi na isang negatibong kalagayan to, kundi ito'y isang disenyo ng Diyos. Nagsimula sa parusa, pero naging isang gampanin sa buhay. Kaya gampanin na hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple, hindi gampanin na mahirap, na nagdadala ng katagumpayan, nagdadala ng pagkamaayos at nagdadala ng kasiyahan sa pamilya niya at maging sa kanya. No? Lalo-lalo na kapag dumarating na yung pagkakasakit, conflict, yung lahat, problemado talaga, mas nahihirapan yung mga asawang babae, no? Yung mga nanay. Kaya sa oras na to, ito yung araw na tinakda ng Diyos para parangalan sila. Ito yung araw na tinakda ng Diyos para bigyan ng pagkakataon para sabihin na mahalaga sila, na dapat maintindihan na yung gampanin nila ang siyang nagiging pundasyon ng sambayanan. Katunayan ng isang magulang, isang nanay na siyang maasikaso sa kanyang anak, na siyang lariyaan para sa pangangailangan ng kanyang anak, ay nagkakaroon ng isang masayang pamilya. Kaya pinabati ko, pinapasalamatan ang mga nanay, narito sa aking magulang, maging sa aking asawa, at maging sa mga nanay na nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Isa pong parangal na nararapat po sa inyo. Sapagkat hindi po biro yung calling nyo na mahirap, pero yun yung itinakda upang maging maayos ang pamilya, upang maging maganda at maging sakto yung pangailangan. Pero po binanggit sa Proverbs chapter 31, yung tinatawag na virtuous woman, na yung kanyang kagalingan kumpara sa ibang babae na siyang pinarangalan. Pero gusto kong tingnan yung dalawang parte na parang nakaparallel. Unang bahagi ay yung
binanggit doon na hindi binanggit na parangal para sa kanya. Una, yung her looks. Anong tsura niya? Hindi binanggit kung maganda siya, kung anong maputi siya o ano. Hindi pinansin yung kanyang outside appearance, no? Hindi rin pinansin yung kanyang pagiging independence, yung kanyang kagalingan na hindi niya kailangan ng lalaki at mabubuhay siya. Hindi binanggit doon. Hindi rin binanggit yung kanyang pagkatalinuhan, kung saan siya nag-aral, gaano siya katalino, ano yung mga degree na hawak niya. Hindi binanggit. Hindi siya doon pinarangalan. Alam niyo, saan siya pinarangalan? Yung kanyang responsibilidad. Yung mga binanggit natin kanina, yun yung kanyang responsibilidad. Doon siya pinapurihan. Kaya siya naging virtuous woman. Kasi ginagampanan niya ng maayos yung kanyang gampanin sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. At nagiging pangalawa, yung kanyang karakter. Una, yung kanyang responsibilidad. Pangalawa, yung kanyang attitude, yung kanyang pag-ugali na kindness and wisdom. Yung kanyang pagiging mabuti, likas na mabait, handang tumulong, at yung kanyang wisdom. Ano yung karunungan sa wisdom? Kasi kanina sabi ko, hindi sa kanyang knowledge, pero dito sa kanyang wisdom, ito yung tamang pagdidesisyon na nagdadala ng kabutihan sa tao. Yung wisdom, kapag in-apply mo sa tama, ay nagiging wisdom, no? Pag yung karunungan na i-apply sa tama, nagiging wisdom. At yung pangatlo, yung kanyang confidence at lack of guilt. Ibig sabihin, yung confidence niya, ginagampanan niya ng sakto yung kanyang gampanin. Hindi siya nailang na gampanan ng isang bagay. Kung dapat itong gawin, gagawin niya. Kita natin, maging sa business, maging sa pag-aayos ng bahay, makita niya yung confidence niya sa kanya. Tapos, pangalawa, yung no guilt. Walang alalahanin, walang kinakatakutan, walang bagay na nagpapabigat sa kanya. At yung panguli ay yung reward at praises mula sa tatlong grupo. Una, sa kanyang pamilya, pinararangalan siya ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa. Pangalawa, ng kanyang komunidad. Dahil sa kanyang nakikita sa paraan ng kanyang pamumuhay, sa paraan ng pagiging nanay, paraan ng pagiging asawa, ang komunidad ang pumupuri sa kanya. At pangatlo, higit sa lahat, mula sa Diyos na siyang nagtalaga ng kanyang gampanin. Isang parangal mula sa Diyos ang kanyang tinatanggap. Kaya mga kapatid, ito'y God's design, ito'y God's calling. Mga nanay, ito ay ina-appreciate ng pamilya, ina-appreciate ng sambayanan. Higit sa lahat, binibigyan ng karangalan ng ating Diyos. Pinapapurihan. Katunayan nyo, yung kanyang mataas na pag-ibig, ikinumpara niya sa pag-ibig ng isang ina. Kaya maraming salamat sa mga nanay. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa ginagawa nyo alang-alang sa Panginoon. Mga tatay, narito rin tayo para suportahan sila, mga anak. Narito tayo para parangalan sila, bigyan ng nararapat na recognition sa pagkabutihan, sa paghihirap nila para sa atin. Kaya mga nanay, mga magulang, sa mga anak, gawin natin nararapat sa ayon ng Panginoon. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong gampanin. Bagamat ang topic natin katuon sa ating mga nanay, pero lahat tayo may kanya-kanyang gampanin. Ibang gampanin ng tatay, ibang gampanin ng mga anak, ibang gampanin ng kuya, sa kanyang kapatid, ibang gampanin ng nanay sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Pero isang tiyak, ang Diyos ang nagtalag nito. Sa oras na ginagawa natin to, yung regalo ng mabuting pamilya, yung regalo ng kasiyahan, tatanggapin natin. Ngunit, paano natin makukuha ito ng sigurado? Una, dapat tanggapin mo muna yung ino-offer ng Panginoon na pagmamahal, yung namatay siya sa krus, binayaran niya ang iyong kasalanan. Kaya dapat lang na ikaw ang unang tumanggap ng ganong klaseng pagmamahal. At kapag nasa iyo na, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dun mo palang mararanasan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. At sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 5, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
sa ating mga puso. Bakit sa ating mga puso? Kasi yung puso rin natin ang gagawa ng desisyon para magmahal. Kapag yung pattern na ng pagmamahal ng Panginoon ang ginagawa mo para sa iyong pamilya, para sa iyong asawa, magitan natin yung gantimpala, yung kasiyahan, yung reward ng mabuting pamilya ay tiyak na tatanggapin natin. Pangalawa, ngunit kung dumating yung panahon na yung pamilya natin may problema, nakita natin habang dinidiscuss natin, nakita natin may mga problema, may mga pagkukulang, ito yung panahon na isuko natin sa Panginoon yung ating pagkukulang. Kailangan natin sabihin sa Panginoon, tulungan mo ko. Gusto ko ng magandang pamilya na siyang pangako mo. At kung mga bagay na alam natin hindi maganda, pagsisiyan natin. Hindi natin ang tawad sa Panginoon. At muli, umakbang tayo sa tamang konsepto ng pamumuno, pamamahala, paglilingkod. Yung ginagawa natin paglilingkod sa ating pamilya ay paglilingkod din natin sa ating Diyos. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong maawa sa ating sarili, huwag natin tingnan ang ating sarili, tingnan natin ang ating Diyos. Sa ganung bagay, magagawa natin yung nararapat sa lahat. Kaya sa lahat ng mga nanay, kayo po ay isang regalo mula sa Diyos, isang pagpapalang bigay ng Diyos sa bawat pamilya. Dalangin po namin ang kalusugan, kalakasan, kasiyahan, ipagkaloob sa inyo ng Diyos. Sa mga tatay at mga anak, ngayon yung pagkakataon para parangalan at pasalamatan sila bilang sa Panginoon. Tayo'y darako sa Panginoon, panalangin natin araw na to at sa ating pag-aralan. Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat alam po namin lahat ng bagay ay may panahon at lahat ng bagay ay may dahilan. Kaya sa oras na to, dinadakila ka namin sa araw na itinakda ng aming kultura, ng aming bansa, sa pagpaparangal sa iyong mga nanay, Panginoon. Salamat sa pagtatawag mo sa kanila. Salamat sa regalo mo na nanay sa amin. Regalo mo na asawang babae, naging ina ng anak. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa kanila, Panginoon, naging maayos ang pamilya. Ilangin po namin ang pagpapalang tuloy ng dawat mo sa kanila, kalusugan, kagalingan sa mga nanay, sa kanilang pagpapagal, sa araw-araw ng panin. Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ng buhay. Higit sa lahat, panalangin namin yung patuloy na pagmamahal na galing sa iyo. Panginoon, ikaw laging mag-comfort sa kanila, ikaw, Panginoon, laging magpasaya sa kanila, ikaw magbalik ng lahat ng pagpapala sa lahat ng sakripisyo kanilang naranasan. At higit sa lahat, ang panalangin yung patuloy na paglalim ng kanilang relasyon sa iyo upang ang lahat ng kanilang ginagawa ay maging paraan ng kanilang paglilingkod sa iyo. Panginoon, sa oras na to, nakita namin, Panginoon, na lahat ng bagay na pinag-aralan namin ay may koneksyon para sa iyo. Sa mga nanay, sabi niya na bawat babae ay magpasakop sa kanyang asawa kagaya ng iglesia na nagpapasakop sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo kami na magpasakop sa iyo. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin magpasakop sa iyo. Sapagkat alam po namin, yun lang ang tanging paraan para magawa namin yung nararapat, maging tama yung aming kalagayan. Higit sa lahat, maranasan namin ang tunay na kasiyahan ng buhay kasi nandun kami sa pagsunod sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya na magkaroon ng masayang pamilya. Patuloy na tulungan ang aming mga anak, aming mga magulang na siyang maging karapat-dapat sa iyo. Panginoon, salamat sa mensahe. Sa iyo po namin dinadalangin lahat. Salamat at papuri sa pangalan ng Panginoon. Amen.